Lieutenant General Eduardo Oban Jr. formal nang inuluklok bilang bagong AFP Chief of Staff kapalit ni General Ricardo David ngayong araw. Dinar na naiuwi ng mga OFW mula Libya, maaari nang ipalit sa mga bangko simula ngayong araw. Sa gitna ng patuloy na sigalot sa Libya, Pope Benedict XVI nanawagan ng pagkakaisa at kapayapaan para sa bansa. Department of Health naghahanda na sa pagkalat ng bulutong tubig at iba pang sakit sa pagpasok ng tag-init. Burol ng batikang aktor na si Paquito Diaz sa Parañaque, dinagsa ng kanyang mga kaibigan sa showbiz. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Lieutenant General Eduardo Oban Jr. formal nang inuluklok bilang bagong AFP Chief of Staff sa Camp Aguinaldo ngayong araw. Itinalaga ni Pangulong Noynoy Aquino ang Air Force 3-star General bilang kapalit na magre-retirong si General Ricardo David. Narito ang report. Wala akong duda sa kakayahan niyang ipagpatuloy ang mga reformang sinimulan ni General Ricardo David at lalo pang paigtingin ang mga programang pangkapayapaan ng sandatahang lakas. Naway magsilbi siyang inspirasyon sa Class Laon Alab upang mas mabilis natin makamit ang mga hinahangad natin sa ating pumbayan. Sa commencement exercises ng Philippine Military Academy Class Laon Alab sa Fort del Pilar sa Baguio City, inanunsyo ni Pangulong Noynoy Aquino ang bagong Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. Si Lieutenant General Eduardo Oban Jr. ang papalit sa magre-retirong si General Ricardo David. Miyembro ng matapat class of 1979 si Oban na nakatanggap ng Aguinaldo Sabre for Leadership. Nag-training siya sa pagkapiloto noong 1981. Ilang posisyon sa AFP ang nahawakan ni Oban, kabilang na ang Special Assistant to the Minister of Trade and Industry mula 1984 hanggang 1986 at Group Commander ng DND Intelligence and Security Group mula 1986 hanggang 1988. Ilang staff, directorial at command positions na rin ang nahawakan niya. Kabilang na ang Air Defense Wing Commander at AFP Deputy Chief of Staff or Plans bago siya naging Vice Commander ng Philippine Air Force noong 2010. May kumpiyansa raw si Pangulo Aquino sa kakayahan ni Oban na mapamunuan ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ngayong araw ang change of command ceremony na pangungunahan ni Pangulong Noynoy Aquino sa Camp Aguinaldo. Si Oban ay ikalimang Air Force General na naitalagang pinakamataas na opisyal sa militar. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Top-notcher o class valedictorian ng PMA Class Laon Alab, taga-Apalit, Pampanga. Ang class goat o kulelat naman sa klase ay kababayan ni Pangulong Noynoy Aquino. Narito ang report ni Sheila Finulyar ng GMA Dagupan. Ang kada kadeting umaakyat sa entablado tila may sariling batalyon ng mga taga-suportang pumapalakpak sa kanila. Ang ilan may mga dala pang banner. Angelo Edward Buwan Paras. Class valedictorian ng 21 taong gulang na si 2nd Lieutenant Angelo Edward Paras, tubong Apalit, Pampanga. Men of genius are admired. Men of wealth are envied. Men of power are feared. But only men of character are trusted. Ang pamilya ni Paras, proud na proud sa kanya, lalo na ang kanyang lolo na isang retiradong sundalo. Congratulations talaga. And he was able to make it. Sa pagpatuloy niya pagiging, yung faith niya, humility, tsaka yung persistence sa prayer po yun. Hindi rin maiwasan ng konting biruan ng tawagin ng class goat na si 2nd Lieutenant Emil Garcia, na kababayan ni Pangulong Aquino sa Tarlac. Kasama rin sa mga graduate ang stepson ni Colonel Ariel Querubin na si 2nd Lieutenant John Michael Loon na nasa ika-19 na pwesto. For as long as your moral fibers are strong, hindi ka maliligaw eh. Agaw pansin din sa pagdiriwang ang dalawang kaanak ng isang nagtapos na kadete na ipinagmamalaki ang katutubong kasuotan ng Mountain Province.
Sa ibang balita, mga dalang Libyan dinar na mga umuwing OFW mula Libya, maaari nang ipapalit simula ngayong araw. Nakasaad sa memorandum na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pwede itong ipalit sa lahat ng bangko o sa cash department ng BSP. Katumbas ng 10,000 piso ang pinakamalaking halaga na maaaring ipapalit ng bawat OFW. Pero kailangan na nila itong mapalitan sa loob ng 7 araw mula ng kanilang pagdating sa bansa. Para naman sa mga nauna nang dumating sa Pilipinas, ngayong araw po magsisimula ang 7 araw na palugit. Lahat ng magpapapalit na OFW ay kailangan magpakita ng passport o iba pang mga travel document na pirmado ng Philippine Embassy. Kaugnay balita kayo mga kasama natin si Deputy Governor Diwa Ginigundo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Deputy Governor Ginigundo, good morning. Hi, good morning po. Opo, alam na po ba nila yung cash department ng BSP? At kung meron ba kayong credited na bangko na pwede nilang apuntahan na rin po? Binigyan po natin ng authority ang mga commercial bank at ang amiga nilang mga tangay branch upang palitan ang mga Libyan deny na dagdagan ng ating kababayan na na-evacuate mula sa Libya. Okay, Deputy Governor, babalikan po namin kayo. May problema tayo sa ating linya. Samantala, job fair para sa mga Pinoy idinaos sa United Arab Emirates at Qatar. Yan ay bilang tulong sa mga OFW doon na gustong lumipat ng trabaho. Narito ang report. Habang pinoproblema ng DFA kung paano tutulungang makapagtrabaho ang mga nagbalik na OFW mula Libya, siniguro naman ng isang grupo ng Pinoy Human Resources Practitioners sa United Arab Emirates na di mawawalan ng trabaho ang mga OFW roon. Isang job fair ang kanilang idinaos. 6,000 Pinoy ang nagbaka sakaling makasungkit ng trabaho sa 20 kumpanya. It is our social responsibility project. Maraming nawalan ng trabaho at marami din ang nagtatrabaho pa pero hindi na siguro sila happy sa kanilang kumpanya na gusto nilang lumipat sa ibang kumpanya din. Si John Montoya, konektado pa sa isang architectural firm pero nangangambang baka mawalan ng trabaho. Most of our projects ay nandun nga sa mga bansang may gulo, kailangan ho nila magtanggal ng tao. Ang ginawa ko, backup plan ho ito. Trabaho rin ang alok na isang malaking construction company sa Qatar para sa mga lumikas mula sa Libya. Ayon sa isang Pinoy recruitment officer ng Qatari DR Vinci Construction, nangangailangan sila ngayon ng maraming engineers, foreman, heavy equipment operators at laborers. Kasi simula pa lang kasi ng malaking highway project nila na magdurugtong sa Qatar at Bahrain. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. Isang interfaith rally ang sinagawa bilang protesta sa Reproductive Health Bill. Inireklamo naman ni dating Health Secretary Esperanza Cabral ang umano'y hindi patas na kampanya ng simbahan sa anyay usaping pampolitika. Narito ang report ni Micaela Papa. Sama-samang nagmarcha ang mga Katoliko, Muslim at mga miyembro ng Batangas Presbyterian Church, United Methodist Church, United Church of Christ of the Philippines at Iglesia Filipina Independiente sa Lipa. Panawagan nila, huwag isabatas ang RH Bill na anilay labag sa utos ng Diyos. Sumama sa rally ang aktor at Batangas board member na si Christopher De Leon. Hindi po ang RH Bill ang solusyon ng kahirapan. Ang kailangan po ay mawala ang graft and corruption. Nagkaroon din ng signature campaign upang tutulan ng RH Bill at suportahan ang House Bill No. 13 ni Congressman Roy Logoles na mangangalaga at magtatanggol sa mga sanggol na di pa isinisilang. Sumentro rin